Ito, ang tawag po dito ay manual books of accounts. Ginagamit po ito ng mga taxpayer sa pag-record ng business transactions natin. However, ganito, bago niyo po gamitin yung inyong books of accounts or manual books of accounts, pag-aralan muna po natin yung important information para po sa BIR bookkeeping. At may iwasan natin yung samot-saring penalties na kinakaharap ng mga taxpayers sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Let's start. So ito po yung legal basis natin ng bookkeeping. Makikita niyo po sa section 232 ng ating tax code. Ang title niya po ay Keeping of Books of Accounts. Letter A, corporations, companies, partnerships, or persons required to keep books of accounts. All corporations, companies, partnerships, or persons required by law to pay internal revenue taxes shall keep and use relevant and appropriate set of bookkeeping records duly authorized by the Secretary of Finance wherein pakitake note nyo po ito all transactions and results of operations are shown and from which all taxes due the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of the year. Yun ang common mistake ng ibang taxpayer. Yung kanilang books of accounts, nag-iisa lang. Sabi daw sa kanila, ang record lang daw nila, sales. Wag na daw nila i-record yung expenses nila, wag na daw sila gumamit ng ledger, pati yung mga VAT registered taxpayers, wag na daw gumamit ng subsidiary sales, wag na daw gumamit ng subsidiary purchase. Isang books of accounts lang daw ang gamitin. I-record lang daw ang sales. Mali po yun. Ayan po, malinaw po sa section 232. Ang sabi po, wherein all transactions and results of operations ng business, ng taxpayer. Pero hindi po nire-record dito yung mga personal ng taxpayer, personal transaction. Like yung mga grocery ng bahay, renta ng bahay, na wala namang kinalaman sa ating negosyo or business ng taxpayer na nakaregister sa Bureau of Internal Revenue, hindi po yan nire-record dito sa ating books of accounts. Para lang po ito sa ating business or practice of profession na nakaregister po sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Take note po the common mistake. It's not only one books of accounts. Later on, dito sa ating HTC video, pag-aaralan po natin ano-ano po yung mga books of accounts na dapat gamitin po ng isang taxpayer. Okay? Nagbaba po yung BIR ng Revenue Memorandum Circular number 29, Series of 2019, dated February 22, 2019. Ang subject niya po, Keeping, Maintaining, and Registration of Books of Accounts. Jump na po tayo dito sa Section 1. Section 1, Keeping of Books of Accounts. Taxpayers may maintain its books of accounts in any of the following manner. Manual books of accounts, loose leaf books of accounts with permit to use, and computerized books of accounts. So may tatlong klase po ng books of accounts allowed by the Bureau of Internal Revenue. Ito po yung manual books of accounts natin. Ito po yung kalimitan na ginagamit ng mga taxpayers kasi simple lang siya gamitin. Bibili mo lang sa office supply store or school supply store, tapos register mo sa BIR, magagamit mo na siya. Okay? Pangalawa is yung loose leaf. Yung loose leaf, yun yung Microsoft Excel na may format ng recording ng business transactions natin. So instead na mag-fill out ka dito, sakit sa kamay, pwede ka naman doon sa Microsoft Excel mag-type na lang. Tapos naka-format na siya. Loose leaf ang tawag doon. Kaya nga lang ina-applyan din siya ng permit to use. So, lahat ng books of accounts naman may registration muna before use. Pangatlo, yung computerized books of accounts. Yung computerized books of accounts, meron kang accounting software na nire-register din sa Bureau of Internal Revenue. So, mag-input ka lang doon ng inyong mga data ng transactions natin, ng business, ng taxpayer. Tapos, in just few clicks, meron ng reports yun, may financial statements na rin. Tapos, meron na rin siyang recording sa back-end ng accounting software na yon. Kaya nga lang yung computerized books of accounts ay expensive dahil kailangan mong magbumili ng accounting software o mag-subscribe dun sa accounting software. Yung loose leaf naman, kailangan mo ng know-how knowledge how to operate the computer and the format of the books of accounts dun sa Microsoft Excel. Tapos kapag hindi ka pa marunong ng Microsoft Excel, baka magulo-gulo yung formula, yari ka na. So, kadalasan po, most of the taxpayers, ang ginagamit ay manual books of accounts. Ito rin yung ginagamit ko sa practice ng profession ko, accountancy profession,
pati sa ating small company accounting tutorial center. Manual books of accounts tayo. The books of accounts shall be kept at all times in a place of business of the taxpayers. So, yun po kadalasan nangyayari sa mga taxpayers kapag tina-tax map. Tinax map sila ng BIR, wala sa registered place of business nila, yung books of accounts, penalty. Dapat po na dun sa registered place of business natin, hindi po sa registered place of business of bookkeeper, accountant, or kotse nyo o bahay nyo. Dapat po na dun sa registered place of business mismo. Para kapag may nag-tax map, papakita nyo lang to, pero dapat may naman updated siya. Updated siya. Otherwise, penalty na naman tayo. Such books and registers, together with records, vouchers, and other supporting papers and documents prescribed by the BIR, kept by taxpayers, shall be preserved intact, unaltered, and unmutilated. So, ang preservation po ng ating books of accounts, pati po yung mga resibo natin, accounting records po ang tawag doon, ay 5 years under our Ease of Paying Taxes Act starting 2024. Ngayon, hindi po namin nire-recommend yung 5 years lang. In our own experience sa ating ibang mga taxpayers na ino-audit ng BIR, pwede pong umabot hanggang 10 years. So, we recommend po na 10 years nyo na lang po yung i-preserve yung books of accounts nyo and other accounting records. Kasi pag na-audit po tayo ng BIR, pwede po yung prescription ng assessment ng BIR ay maging 10 years from the date of the discovery of fraud, falsity, or failure to file tax returns. So, under our old law, 10 years naman talaga yon. First 5 years, hard copies. Second 5 years natin, yung second 6, 7, 8, 9, 10, soft copies under our old law. Pumasok yung Ease of Paying Taxes Act. Ang sabi, 5 years na lang daw siya. That's good news. However nga, for the purpose of tax audit na ikakandak ng BIR, just in case lang, ang finding ng BIR ay fraud or false yung ating tax returns, gawin nyo na lang 10 years. At sundin nyo na lang yung old natin na batas sa preservation ng books and records. First 5 years, hard copies, huwag nyo munang itapon, huwag nyo munang sunugin. Second 5 years, soft copies na lang. Magkano kayo mag-scan copy? Scan nyo yung mga books of accounts nyo, tapos yung mga records niyo, scan nyo, tapos i-save nyo sa Google Drive nyo para wag lang sa memory card, wag lang sa USB, wag lang sa computer kasi baka masira yung makurap yun. I-save nyo rin sa cloud storage nyo. Kami, we have cloud storage, Google Drive. Meron akong annual subscription sa Google Drive. So, doon nakasave yung mga files namin. Just in case masira yung computer ko, masira yung hard drive, o yung USB, masira, makurap, at least meron akong backup sa cloud storage sa Google Drive. So, ganun na lang gawin nyo. Tuloy po natin. Keeping of 2 or more sets of records or books of accounts is prohibited. Yung ginagawa kasi ng iba, gagamit sila ng manual books of accounts. This one, manual books of accounts. Ang tawag po dyan ay external, pang BIR. Yung ginagawa ng iba. Pang external daw, pang BIR. Tapos ang ginagawa na computerized books of accounts for internal. Mali po yun. Kasi ang sabi po ng batas natin, hindi po tayo pwede gumamit ng 2 or more books of accounts. It's either manual books of accounts lang, loose leaf, or computerized. Kaya kung manual books of accounts kayo dati, pwede naman kayo mag-level up sa loose leaf, mag-apply lang kayo ng permit to use, o kaya mag-level up kayo sa computerized, mag-apply din po kayo ng permit to use. Pero hindi pwedeng sabay gamitin yung manual books of accounts and loose leaf, manual books of accounts and computerized. So sa practice, ganun ginagawa ng ibang taxpayers kasi ang manual books of accounts nga daw pang BIR. Tapos yung computerized ay pang internal. So nandito sa pang BIR nila yung mga hindi naka-declare yung ibang sales, overstated yung mga expenses, purchases. Tapos sa computerized nila nandun yung tama. Mali po yun. Pag nakita po kayo ng tax mapper o kaya BIR tax examiner, mape-penalty kayo. Kasi considered po siya as fraud. Ano pa? All entries in the manual books of accounts shall be handwritten. Handwritten. Printouts of the accounting records pasted, glued, inserted onto pages, sheets of the registered manual bound books of accounts are prohibited and subject to penalty pursuant to existing revenue issuances. Ang ginagawa kasi ng iba, di ba? Naka-loose leaf sila, pero manual books of accounts saan naka-register. Pero gumagamit sila ng loose leaf kasi for internal purposes nga. Wala naman silang accounting software, pero pwede naman yung loose leaf for internal nila.
Para in just few clicks, meron silang copy-paste lang, may reports na kagad. So, ang ginagawa ng iba sa practice, yung sa loose slip nila na naka-record, piniprint nila, tapos dinidikit dito. Mali po yun. Malinaw naman po dito, sinabi ng BIR sa RMC 29/2019. Mali po na i-copy-pasted nyo yung loose slip recording nyo ng transactions ng taxpayer dito sa manual books of accounts. So, dapat dito sa manual books of accounts, handwritten. So, lalapat mismo yung kamay natin, pati yung ballpen. Bawal po gumamit ng lapis, pati yung mga ballpen na nabubura. Dapat po, hindi nabubura yung ballpen, yung ink na gagamitin nyo. Kasi may mga ibang ballpen na may pambura, di ba? Parang lapis na rin. Bawal po yun. Hindi po pwedeng nabubura yung ink ng ballpen. Dapat indelible ink. Hindi nabubura yung ink. So, hindi po pwedeng gumamit ng lapis sa manual recording sa ating books of accounts. Ngayon, anong books of accounts po ba, sir? Ano-ano po bang mga books of accounts ang gagamitin ko? So, ang nire-recommend po namin sa mga non-BAT, magkaiba po kasi ang non-BAT bookkeeping sa BAT bookkeeping. Ang nire-recommend po namin sa mga non-BAT muna, meron kayong cash disbursements journal, yung mga 14 columns or higher, depende sa ilang columns yung gagamitin nyo. So, ang tawag po natin dito sa practice ay cash disbursements journal or CDJ. Dito po natin nire-record yung mga cash disbursements transactions. Whether cash or check, parehas na po yan. Meron din tayong 5 columns or 3 columns na books of accounts. Ang tawag po namin dito sa practice ay Cash Receipts Journal or CRJ. Dito natin nire-record yung mga pumapasok na pera, whether loan or cash collections from customers or sales transactions. Basta may kinalaman sa cash na pumasok yung pera, dito natin siya nire-record sa CRJ. Next, we have the journal. Ang tawag dito journal or basta ang tawag namin dito general journal. Meron siyang dalawang columns. General journal siya. Yan. Meron siyang dalawang columns. Dito natin nire-record yung mga non-cash transactions. Kung naalala nyo kanina, di ba? Ang sabi, all transactions and results of operations ay nire-record sa ating books of accounts. So, meron tayong cash receipts transaction, CRJ, and cash disbursements transaction or CDJ. May mga transactions tayo na walang kinalaman yung pera. Example, nakabenta ka pero on account pautang lang. Walang cash involved. So, saan mo siya i-record? Sa general journal. Depreciation. As time goes by, yung mga cost ng equipment natin, ng building natin, ng machinery natin, bumababa yung value, ang tawag doon ay depreciation. Pero ang depreciation, wala namang cash transactions doon. Saan mo siya i-record? General journal. So, ang paggamit po ng general journal ay para sa mga non-cash transactions affecting the business. Next, yung general ledger natin. Pang general ledger po natin makikita nyo yan. Yan yung columns natin. Dito po natin sinasummary yung mga na-record natin dito sa cash disbursements journal, cash receipts journal, tsaka general journal. Sinasummarize po natin dito yan sa general ledger. Tapos makikita po natin yung mga ending balances ng account title na ginagamit po sa pag-record ng ating transactions. So, ito po yung para sa non-BAT. 4 po siya sa non-BAT. Pagdating naman sa BAT registered taxpayer, additional lang tayo. In addition, dito sa 4 na to, cash disbursement, cash receipts, general journal, tsaka general ledger, merong 2 additional na books of account sa mga BAT registered taxpayer. We have the subsidiary sales journal and the subsidiary purchase journal. Required to pa sa mga BAT registered taxpayer kasi gumagawa tayo ng mga BAT relief. So, yung summary list of sales and purchases, SLSP, sa mga BAT registered taxpayers natin, required po siya. Yan. Ngayon, sa recording ng transactions po natin sa ating books of accounts, hindi po pwedeng isang account title lang. Yung gagawin mo na expenses, tapos isusulat mo sa books of accounts mo, cash disbursements journal, expenses, mali po yun. Dapat mo mayroon kayo tinatawag na chart of accounts, yung listahan po ng mga account titles. Ito po yung RWB book natin for BAT bookkeeping service. Meron din po tayong BAT bookkeeping goods, non-BAT bookkeeping service, and non-BAT bookkeeping goods. Kasi magkakaiba ang bookkeeping ng goods and service. Magkaiba ang bookkeeping, BIR bookkeeping ng non-BAT sa BAT. Dito po natin tinuturo yung tamang BIR bookkeeping. Depende po kung ano po yung transactions nyo.
Meron tayong for goods, meron tayong for service. Ito po, dapat meron po yung tinatawag na chart of accounts. Sa chart of accounts po natin, meron po tayong listahan ng mga asset, iba't ibang klaseng asset na ginagamit natin sa recording ng ating business transactions in the books of accounts. We have the cash in bank, we have the cash on board or cash on hand, we have the petty cash, we have the accounts receivable, nandito po nakalista. Tapos may mga explanation na rin siya. Yan, may mga explanation, tapos may debit credit ba siya yung kanyang normal balance to or to increase. Meron din tayo dito para sa expense and liability. Ito naman po sa liability natin. Yan. Available po ito sa mga RWB book owners natin. O kung gusto niyo matuto ng tamang BIR bookkeeping, may mga RWB book tayo para dyan. Ito po sa amin. Meron po tayo sa RWB book natin ng mga sample transactions. Ayan po yung sample transactions natin. Mga sample po na resibo na pagka-practicean natin sa recording po dito sa ating books of accounts. Package na po ito yung ating books of accounts, pati yung set ng ating manual books of accounts for practice purposes nyo. Ito yung pagka-practicean ninyo, hindi yung actual nyong business. Kasi pag ito yung pinagpag-practicean po natin, kahit magkamali tayo, walang penalty kasi nagka-practice pa lang tayo eh. Pero kung ang business nyo, pinag-practicean nyo, nagkamali kayo, may penalty na yon pag nahuli kayo ng tax mapper. May mga resibo din po tayo ng expenses. Ayan, mga resibo po ng expenses. Ginagamit po natin nito sa practice purposes ng BIR bookkeeping. So, ito yung pagka-practicean nyo. At ang gagawin po natin dito, pupunta lang po kayo dito sa ating official website. Ito po yung official website natin, atcbebe.com. Click nyo po yung owners. Once you availed our RWB book, scroll down nyo lang po dito sa baba at makikita nyo po yung mga iba't iba nating RWB books. Yan. Example po yung ating RWB books na hawak ay BAT Bookkeeping Service. Hanapin nyo lang po yan. Ito po, click nyo po yung Watch Now button. Tapos i-enter nyo lang po dito yung RWB book number nyo to access the exclusive ATC videos natin. Yan, ito po, yan. Choose your topics. Meron na rin po tayong update yung Ease of Paying Taxes Act. Nandito po. Example po ito, BAT Bookkeeping. Click nyo lang po yan. Yan. Tapos makikita nyo po dito, meron po tayong mga exclusive na ATC videos to explain step by step yung contents ng ating RWB book. So, hindi nyo po ito babasahin para pag-aralan kasi ang gagawin po natin dito, explain po natin siya step by step through our exclusive ATC online tutorial videos. Package na po ito, kasama na po dito yung ating RWB book, pati yung ating manual books of accounts package na to. Libre na po natin ito isasama sa ating delivery ng RWB book. Pati itong exclusive nating ATC videos to explain step by step para pa nakalimutan nyo, pwede nyo balikan, pwede nyo panoorin ulit, pag-aralan ninyo. Yan, rules of debit and credit, meron din po tayo dito. Yan, in-explain po natin siya. Kailangan nyo lang yung internet connection and device, laptop, or computer, or cellphone. Pwede po dito or tablet. Kasi baka malito kayo dito. Kasi yun hindi applicable dito sa pinag-aaralan natin. O, yan po. So, dito po natin i-explain yung rules of debit and credit. So, meron tayong foundation muna before tayo mag-actual recording ng transactions sa ating manual books of accounts na pagka-practicean. So, hindi tayo tatalon kaagad sa recording kaagad ng debit and credit kasi karamihan naman ng taxpayers, hindi naman accountant yan eh. Wala namang knowledge yan sa accounting. Tapos, kapag nakalimutan nyo, pwede nyo siya panoorin ulit. Bumalik kayo dito sa ating website, i-access nyo using our RWB book number na makikita nyo sa loob ng ating RWB book. Kasi hindi to pwede para sa iba, para lang to sa mga RWB book owners natin na nag-avail ng ating RWB book. Pwede nyo pag-aralan ng paulit-ulit hanggang sa ma-master nyo in 1 week yung tamang BIR bookkeeping ng inyong business. So, meron tayong BAT Bookkeeping for Service, meron tayong BAT Bookkeeping for Goods, Seller of Goods, meron naman tayong mga non-BAT for Goods, non-BAT Service. So, visit our website lang po dito para mag-order ng inyong RWB book. Punta lang po sa ating website, atcbebe.com. Tapos, click nyo lang po yung books. Ito po, click nyo lang po yung books natin. Tapos, scroll down nyo lang po. Makikita nyo po dito yung mga available nating RWB books. Tapos, add to cart nyo lang. Example po, this one, yung hawak nating RWB book, BAT Bookkeeping Service. Investment fee po, nandito nakalagay na po, 6,499. Package na po ito, one-time investment fee. Wala na kayong ibang babayaran. Tapos, kung may tanong kayo regarding sa pinag-aaralan nyo, BIR Bookkeeping, may support tayo, consultation on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Message lang po kayo doon. Wala na pong bayad yon. Kasama na po sa support yung binayaran nyo dito, one-time investment fee. Tapos yan po. Tapos ipilapan nyo lang yan. Proceed to check out. Tapos fill out lang po. Available po yung cash on delivery o pwede nyo pong bayaran through bank transfer sa amin para ma-deliver na po namin sa inyo.
So maraming salamat po. Sana ay marami kayo natutunan sa ating topic na BIR bookkeeping. And if you want to learn more nga po kung paano mag-bookkeeping, ng tamang bookkeeping ng inyong business, tuturuan po namin kayo ng debit and credit, paano po gumamit ng iba't ibang books of accounts, para magkalaman na yung books of accounts ninyo, tuturuan po namin kayo. Pumunta lang po kayo sa ating website, atcbebe.com, to order your RWB book. Pre-delivery tayo in the Philippines. Or you may message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Send po namin yung details ng mga available nating RWB books. Maraming salamat po. My name is Mark Lorden Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits po tayo sa mga other helpful HSC videos natin. Please subscribe now and follow us for more future tax updates. Maraming salamat po. Bye-bye! See you po! Thank you!